ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamay nga ka natin tanan. Welcome dali sa itong panag-uban sa ato tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga kala. Yes, mga kala, no? Uban-uban na usap kita, mga kala, no? Karong adlaw, no? Para, of course, no? Tambay, no? Sa itong mga isgutan na sa itong palibot, mga katambayan, no? And anyways, mga katambayan, una na itong kagahapon, no? Atong naisgutan itong nahimong definitely Davao City nga tour, mga katambayan, no? But asa naglaglaag ko. Actually, last weekend to siya, no? So ako lang akong gi-record, no? Para ma-experience mo. Actually, may galaman glaag gihapon ta, mga mag-tour gihapon ta sa ato ang syudad, no? Nga makaingon ta, no? Nga naay mga spots, no? Kanang ginaingon sa tumakot na definitely Davao City. Char, wala ko siko, no? Sa ito, laking Davao. Definitely Davao City. Pero bitang mga katambayan, no? Karong buntagan, no? Ay kagahapong adlaw mga katambayan, no? Nanatay bag-o nga regional director may ganay sa katauhan ni Brigadier General Joseph Arbillas, mga igalo, no? Gikan siya sa Southern Police District, mga igalo. Natagdaghan na itong mga kuan gikan sa South SPD, mga igalo. Ang SPD, mga igala, kuan kina siya kanang grabe na siya kadako nga area, wide area, mga igala, no? Apil dira ang airport, no? So mo siguro no, dira ang under mo dira ang naiya Parañaque og Pasay. Na area sa Parañaque, na area sa Pasay. Tapos napo dira mga hotels nga dagko like Okada Manila, Okada. Tapos kuan, unsa pa ba ng mga dagko nga hotel? Soler, under pa na sa ilaha. Dagko kay mga kuan, no? SM Mall of Asia, no? Nadira po ang PITX, no? Napo diha sa atong dako nga terminal, no? So mo siguro nga gikuan nila na kay dako kayo, abi siguro nila ging anak kuan no kabisi ang Davao chari. Davao region daw, joke lang. Mabeta mga gala ito no kay si Sir kuan no, si Brigadier General Martinez ang gikuan niya before kay
kay PNP Chief Torre. Before si Kwan, si Brigadier General Martinez, sunod si Brigadier General Torre from QCPD man to si Sir Torre, no? Pero na-assign siya dito sa Kuan. Na-assign siya dito sa sa Kamkrame after atong backlash niya atong papapress ko na atong rider. No, next kay Brigadier General Torre, PNP Chief na karon. Sunod na po si Kuan, gikan na po sa SPD, si Kuan Brigadier General Leon Victor Rosete nga karon mo na to outgoing na karon may galagi ka na po sa SPD. No, pero bitaw mga igala, nindot mangguning kon pud mga igala nga dito sa mga busy nga mga area mga igala, no, gikan ang atong regional director po, no, kay para ma-practice po to din unsa to mga practices dito sa Metro Manila mga igala. But as we say, no, kuan gyud mga igala, dili kay yung anak ka unsa ni, dili kay yung anak ka busy ang ato di nga busy, dili nga anak kagubot, no, kay peaceful ang Davao region mga igala, no? So anyways mga igala, di na ta maglangan, no, ato na paminaw, no, ang nahimo namong interview kagahapon, no, kang Brigadier General Joseph Aguilias mga igala, ang bag-ong regional director sa ato ang Police Regional Office 11. Paminaw na to. Sir, ano yung sinasabi mo na innovations kanina po na i-introduce mo dito sa Garo 11? Of course, we will be improving yung response time. If we can improve that better than 5 minutes, 3 minutes, we will do that. We will introduce new technology for that matter para mas lalong ma-enhance yung response time. We will stretch the deployment of our personnel para ma-cover natin yung mga strategic areas. What technology na i-introduce nyo dito po, sir? No? Yung kind of technology po para for faster response? Maybe we could take advantage sa artificial intelligence for that matter para mas lalo natin ma-enhance yung response. Actually kasi para sa amin yung 3-minute response is not only hindi yan hindi yan response lang, hindi after the fact yan. It's a preventive measure actually. So not reactive, but preventive. No, it's setting the minds of would-be criminals na your police officers will be there in less than 3 minutes. And of course, magdalawang isip na ka gumawa ng crime pag yan yung strategy natin. So can you elaborate? How do you use the AI? No, we're just we just use it and we will first make the apps first. That's why I am encouraging our chief of the human resource to, if we can, recruit computer enthusiasts, computer nerds for that matter, who will be dedicated to do that work. Do we need more budget for that? We of course need more budgets for that, but just an enhancement. Maybe we could request some of our friends. Sir, during your assumptions, sinabi niyo po na 3 crimes lang committed since 19. So, bakit nasabi natin yun, sir? 3 crimes, minor crimes actually. 1 theft, a prostrated, 1 and a physical injury. Prostrated murder and a physical injury. Minor crimes. So, I'm just emphasizing na ganun ka-peaceful yung Davao region. So, we'll be having more time to enhance and reinvent policing for the better delivery of public service. And of course, para magaya ng ibang region. And sabi ko nga, we will showcase ano ba yung ginagawa ng Police Regional Office 11 and promote that this region is a very peaceful to encourage more investment in tourist and economic activities. So you've been in SPD, sir, so angat-angat in terms of peace and order in Davao City. Yes. RD, I hope you will not mind. Masarap ba at maging masaya ka ba? Nalipay ba ka na diri ka na-assign ka ron as Yes. regional director? Honest to goodness? Yes, nalipay yung ko, no? Kaya it's very, sa amin, we are very humiliated na maging regional director. Most especially sa ganitong klase ng region.
Imagine you are in one of the primary cities in the country and respected all over the world. So I'm very honored na makatrabaho kayo lahat. May kaidahan ng SPD kaysa Davao Region. Yes. Sir, yung sa police visibility, what approach are you going to use, especially that we cannot deny that we have lack of manpower, so ang laki-laki ng Davao Region. So how do you, is it a 24-hour duty for our policemen, or what's the approach? Just like what we did in CRPO, malaki rin yung mga namin dun, area. But we strategize our deployment. We stretch it according to crime clock, according to crime-prone areas. We consider so many factors in the deployment of our personnel. And we will make a proper assessment of all of those factors and stretch our deployment basing on our assessment of all those factors. So with what's happening now, yung past events like the KOJC, what happened here in Davao City, how challenging it is to get the full public trust. I mean, the plague of accusations that continues to tarnish the organization, especially in police regional office. Well, sir, I would like to remind everyone that I was posted here to do police work, not do the politics. So we will just do our job as police officers, and we assure the people of Police Regional Office 11 that we will keep you safe. You will feel it and you will experience it. Sir, can we expect a reshuffling within the commanders ng region? To the commanders of Police Regional Office 11, I want them to touch their bases, to touch the ground. I want them to talk to their people every day. I want them to hear ano yung all right ba sila. Gusto ko kumustahin nila araw-araw yung mga tao natin sa baba. I want to keep their morale high every day at gusto ko marinig yon sa mga radio communications namin every day. So reshuffling, Revamp. No. We will not make a revamp for that matter. Sabi ko nga kanina, we are experiencing a very peaceful region. It's not time for revamps or another police politicking. Sir, can we expect that you are going to have a good visit call to Mayor Master? I will, of course, I will write our governors and our chief of the local chief executives. I will make an appointment with them, and I will try to talk to them and partner with them in our police strategy. So, si Colonel Marantal has filed his leave of absence for 15 days. So, he's hoping na ma-approve siya sa Krabi, sir. Meron tayong papalit sa CB, sir? None yet. It's just a leave of absence because I think for medical reason, and he has to attend to a very important court duty. So I'm awaiting for his official what do you call that? Kung magpaparelieve na ba siya or what. May relief order na rin, sir. Na-file siya. So I will look into it. And One last question. Adi, kung may kumustahan sa mga PNP, what about us? Wala kang date sa amin na kahit... yeah, I will assure that. I will assure that. Okay. So, boto mga igala, ang pahayag ni Sir Joseph or the Brigadier General Joseph Argilias mga igal sa to ang interview after sa ilahang turnover of command ceremony sa Davao sa Police Regional Office 11 mga so mo to puyo yung gingon AI AI so kato mga tech savvy diha mga igala technology savvy diha mga igala na mga tao mga yang term is nerds but sorry you are using a char. More tag Gen Z more politically correct term. Pero bitaw mga katambayan sa katong mga kwan, pwede mo mo-apply So ang kwan pa nang paabutan to ko usang mekanismo sa recruitment mga igala for kaning kaning mga IT experts ba or para mobuhat or computer engineers na nagabuhat og mga 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 applications para sa kay tama po. It's about time to utilize our
modern technology, not just modern high-tech, kanang high-tech na gid no nga mga teknolohiya mga higala para mo kuan gito no, paspas. Actually di lang nasa kuno bisag asa dapat no. Dapat literate mga higala sa mga technology ang mga tao karon no. It's because of this fast-paced na kuan no, fast-paced na mga kalihukan karon no, halos na nasa cellphone nagtutok mga kuno, although mo kag sa una kay sige na kag cellphone niyo wata ka balo mga higala nga atong kauban day nasa cellphone ang trabaho, diba? We don't need laptops anymore, no? Actually we need laptops, but pwede na nasa cellphone buhaton, no? Ako nag-edit ko video kay cellphone gani, di ba? Diba? Edit ko cellphone, nag-edit ko sa cellphone, nagabuhat ko balita sa cellphone, nag-search ko sa cellphone. Diba? It's just, naara sa to ang palms, no? So, it's about time, no? Nga, i-utilize na to ang modern technology man. So, that's just modern, no? Kundi, advanced na technology, no? Anyways, mga katambayan, balik itang man lang sa mga importante pa inomdom niya to si Bian. Balik kita mga higala. Hindi na ito palagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban niyo Armando Finiquito mga higala. Of course mga higala, kamusta mo dihan, no? So, anyway, sama sa kong gingon kaganiha, no? Sa to ang intro nga, padahiya punta, no? Sa pag-explore sa Davao City mga higala, no? Actually, part gyapon dito sa to. Gingon, no nga. Davao City, definitely Davao City, no, definitely Davao City, no, nga tour, no, definitely Davao City, it's because there are some, no, mga attractions, no, nga sa Davao ra gina makita, no, like katong kagahapon Philippine Eagle Center, na ikaduha tong Central 911, actually mga higala Central 911 has been, no, more than 2 decades na din sa Davao region mga higala. Since 2003, no, after the following the 2 bombing incidents, no, kaning old airport mga higala, old Sasa Airport, no, pero Davao International Airport yapon sa Sasa pa man sa unang entrance, no, old Sasa Airport bombing, tapos Davao Sasa Wharf bombing, no? So diha na conceptualize may gala, no, through po na siya may gala help of the Aboitiz Foundation ata, no, Aboitiz and Davao Light mga higala, no. So dako sila ang na mga higala nagsugod mo na mga higala, no, nagsugod ang 911 gamay pa kay na siya mga higala, no, kanang gitukuran karon sa kaning Davao City Library Information Center mga higala, no, at bang mismo sa Davao Light, no. So diya nagsugod hantod sa na-expand siya, gibutang siya dira sa may SIR. So pagka-expand niya, daghan na kay tagkuan. Hantod sa nanasay mga substations, I think 11 substations, no. Well, nakuha na mga higala kato na disgrasya among bus nga gisakyan gikan Cagayan de Oro, no. 911 ang nagdala sa mga sa SPMC, no. Tulog mi sa kaning bus, no. Anyways, mga katambayan, no, sa karong adlaw, no, kuan po no, culture and arts po no. So, ato ang sudlon, no, ang bagong event center. Actually, temporary pa lang daw ni siya, no, sumala pa sa tong kuan, no. Kaya nagi dito 5-story building, no, nga intended para sa Museo Davaoenyo. So, mo to mga higala, no, atong sudlon ang Museo Davaoenyo. So, mayang adlaw mga katambayan, no, welcome diri sa tuang part 2 sa tuang Davao City tour, no. Definitely Davao City tour, no. Kuan ni siya, no, tawagan ni part ni siya sa atuang month-long celebration sa tuang Dual Davao Foundation, no. So, karon nata diri karon din sa kuan, no, Museo Davaoenyo, no. So, bago siya abring kuan mga higala, no, Museo Davaoenyo Event Center. Kunasa ato ang kuno, no, bisitahon, no, or ato ang sudlon, no, kung unsa ba nasa sulod aning Museo Davaoenyo may higala, no, kung unsa ni siya dako
nga kuan sa to ang kultura diri no. Isip Davaoenyo naka-display siya. So of course no kay museo man mga higala no, naka-display din no ang ato ang mga artifacts no ug uban pang impormasyon para sa for Davao City no. So anyways, diretso na ta, sulod na ta. Buhay ug Madayaw. Welcome to Museo Davaoenyo. So this is a free museum courtesy of the City Government of Davao. And we only have 50 objects kasi po this is our temporary museum lang po siya. So you're allowed to take pictures and videos but bawal lang natin gamitin yung flash. So 50 objects and this is all about the history of Davao. And start po tayo doon. Okay? Alright, we're in. Museo Davaoenyo. Oh my gosh, I love this. I love this one. Kadayawan. Kadayawan Festival, which is my favorite festival, which I just associated with Super Mario Party Jamboree. I don't know why did I do that. And these are the 11 tribes. Okay, closer tayo. Okay, so sino first time dito sa Davao? Sino first time dito pumasok sa Museo Davaoenyo? Okay? All first time lahat. So, okay, so dito po sa Davao, this is our cultural melting pot of the Philippines. So, yung cultural melting pot natin dito, so diverse na po ang Davao dito. So, we have these 11 ethno-linguistic tribes here in Davao. So, we have two groups, the non-Islamized and then the Islamized group. So the non-Islamites are commonly known as the Lumads or the indigenous people living here in Davao. So 5% is coming from the native or the Islamized, the indigenous people po natin dito. And then 15% is coming from the Muslim tribes here in Davao. So most of the tribes natin dito, they were politically appointed by our former President Rodrigo Duterte. So each tribe po, they have their own representative as deputy mayor. Serve as the spokesperson naman po sa kanila. So whatever the problems ng mga tribes or whatever the concerns, doon po sila lumalapit sa deputy mayor and then the deputy mayor na lang po ang mag-translate to the city government natin. Okay? When you visit again to see our 11 ethno-linguistic tribes here in Davao, you can go to or visit Kadayawan Tribal Village. It's an open po siya, open in public. So, makikita yung lahat ng mga cultural design nila, their cultural attire, and then their souvenir items naman po nila. Just in time din kasi after Dual Davao, Kadayawan na siya. Yes. So, soon po, malapit na yung Kadayawan natin. It's August po siya. So, lahat ng mga tribes makikita yung mga cultural attire naman po nila. Okay? Okay. Playlist na to. Okay. So this is also Mayor Elias B. Lopez. The first Magobo mayor or the full-blooded Magobo mayor. But he is not related in Lopez in Manila. He is also a lawyer by profession, product of UP Diliman. And father of Kadayawan Festival. So Kadayawan means it's a thanksgiving for the bountiful harvest. So mostly tourists came here in Davao during Kadayawan. Kasi po abundant po ang Davao sa mga prutas. So he is also the father of Kadayawan Festival. So he is also the Dato Bago awardees. So Dato Bago awardees is sila po yung mga awardees na who give multiple contribution to the development of Davao City. So isa po si Mayor Elias B. Lopez po. Okay? And then yung suot naman po niya, or we call this the tangkulo, or the headpiece, or the head covers. So this is in symbols of the leader, bagani, and then the chieftain. As you observe, may mga sequence, beads, and horsehair po ang tawag namin dito. So, the more horsehair po sa likod ng buhok nila,
the more enemies they kill during the battle. Kasi they are considered as the warriors or a leader. Okay? And then they also have this sling bag. We call this sling bag is a kabil. This is made of textile, made of abaca fiber. So the characteristic of the abaca natin dito, the more it gets wet, the more it gets stronger. That's why 20% of our old paper money is made of abaca po siya. So, eto po ginagamit, pero yung bago na paper money, yung money natin, it's a sensitive po siya kasi may hali po siyang polymer note. So, sensitive po siya. So, eto naman po, they use this for the long journey kasi inside of this sling bag, meron itong tinatawag nilang the betel nut quid or the betel nut chew. So, ginagamit nila for the long journey. Kasi, yung betel nut, replace as tobacco or cigarettes naman po nila. Pampatibay po ng ipin din po nila. Okay? And then, one of their musical instrument also, so we call this the saluroy. So, saluroy, this is their bamboo guitar used during courtship. So, ito yung ginagamit nila. So, once po, pag gusto na yung babae, yung sayaw po nila, going to, ganon po siya. But he doesn't like the boy, patras yung sayaw po nila. Okay? And then, this is also their flute. So, flute po, used for lamentation or during sadness. Pag meron po na mamatay sa kanila, nag-flute po sila, or during sad naman po sila, nag-flute po sila. So, lamentation or sadness naman po. Okay? Okay. And then, this one, this is their weapons used during the battle. So, the scabbard, barong and the scabbard, ginagamit nila for farming tools. And then, the kris is a sword or a weapon naman po nila. Okay? So, one of the tradition na ginagamit ng mga Muslim tribes natin, this is also the Sultan's chair. Used also during the wedding, or especially during may mga special occasion naman po nila. So, this is made of metal brass. And then this one, this is also the talam or the food tray used during special occasion also, like the wedding, Thanksgiving parties, or mga rituals naman po nila. And then they also have this barung, the gadur or the urn, decorative container of the Muslim tribes. Alam niyo po, one of the tradition ng mga Muslim, pag inaasawa mo po yung mga babae, came from the royal family, you have to give something to the girl. Yung tinatawag nila, dowry. You have to put inside the gadur yung dowry po nila. So, yung dowry po nila, it's a form of money, land title, and then the jewelries also. So, pwede cash to cash. Okay? Gcash. Pero ngayon, social na tayo, Gcash na. Pero, wala. It's, walang Gcash. So, traditional talaga nila yung money, yes, ma'am. The money and then the jewelries also. Okay? And then this is also our heroes of Davao City. This is Datu Makmak Bagu. Datu Makmak Bagu is a half Tausug, half Maguindanaon po siya. He is the ruling chieftain of Undivided Davao. Undivided Davao because hindi pa po nahati ang Davao into 5 provinces. Siya po yung nag-defend ng Davao against our Spanish colonizers. So, bakit natin hindi nasali sa history ang Davao? Because Davao was the last major territory ng mga Spaniards natin. It's about 283 years ang gap bago po nila napasok ang Davao. The last unoccupied territory ng mga Spaniards natin. So, si Datu Makmak Bagu who defended Davao against our Spanish colonizers. So, siya yung local heroes natin dito. And Donoso Cruz de Oyangurin was colonized Davao, that was 1848. Siya po nagdala ng Catholic faith natin dito sa Davao. That's why 80% po dito yung Christians through the influence of the Spaniards natin dito. So, siya po nagdala ng Catholic faith natin dito. But before po naning ang Davao as Davao, so pinangalan po ni Donoso Cruz de Oyangurin ang Davao sa pangalan niya sa Spain. So, Davao was called before as New Vergara. New Vergara after his hometown in Spain.
But the entire region of Davao was called as New Gipuzkoa after his home province in Spain. So since taga Davao po kayo, may idea po ba kayo kung anong meaning ng Davao? Yes. Okay. The name Davao is the result of the phonetic blending of words from 3 Bagobo subgroups. Those are the native people of different languages of naming Davao. Like Tagabawa, Jangan, and then the Ubu-Manobo tribes. Tagabawa before, they called the river Dabu. The Jangan, they pronounce it Duwaw, and then the Ubu-Manobo, they called it Dabu. So, phonetic blending of words which is referring to the river. So, kasi yung mga Tagabawa tribes galing from the mountain, pagbaba nila dito sa river, they would say that they are going to Dabu in her own dialect. So, another tribes from the mountain, pagbaba nila dito sa river, they would say that they are going to Duwaw in her own dialect talaga. Okay? So, yung Dabu, Duwaw, and Dabu, Davao basically means river. That's why meron tayong Bangkerohan River. They used as a traders before na mga bangka ng mga bangkero. That's why Davao basically means river. Saan nanggaling yung river natin? Yung river po natin galing po yung San Fernando Bukidnon. Going to Davao Gulf, doon na po nagbi-meet ang fresh and then the salt water. That's why Davao basically means thank you, children. Okay? So technically, River City po. River po ang Davao. River, so Dabu, Duwaw, Davao. This is the city of river. This is the city of river po. So, okay? Okay, so proceed tayo dito. Normal na baha. Okay. Normal lang ang baha. Okay, sorry. Okay, ladies and gentlemen, this is the model of the Bangkakaw. Okay, so this is the musical instrument. Listen everyone, musical instrument of the native people. So we call this tree as Dangkalan tree, or sa Tagalog po, it's Bitaog tree. So it should be hanging like this to create different sounds. So we have 6 musicians to play this musical instrument. So this is played by the male, and then this one played by the female also. Okay? So the job to play this musical instrument goes like this. Okay, what do you observe? What do you observe? Okay, what do you observe? Dali lang. Oh, dali lang? I can do it better. Oh, wait. Okay. So, different sounds, diba? So, it sounds hollow, but there's no hollow under this tree po siya. So, it's a natural log. It's a pure log lang po siya. Okay? And then, this one naman po, okay, so this one naman po, so when you vertically hit the logs, it creates also the sounds from here. So ang ginagawa po nila, ganito po siya. Okay, so para may cultural immersion po kayo, I need 4 girls. 4 girls muna, ma'am. 4 girls. Dancer ka. Okay, another one. Okay. Faster. So mga igala no, ang pagsulod no sa Museo Davaoenyo isip parte no parte sa at sa mong gibuhat last Sunday nga Davao, definitely Davao City
tour mga higala no. So unang importante ang mga museums actually karon mga higala no. In fairness without being biased mga higala no, sa una gina-aim sa una sa mga artists mga higala no, na unta na space for culture and history. Well, although nataingon ana mga higala no, nataingon ana nga concept sa unang ng, of course, Kadayawan is part of a cultural festivity here in Davao City, recognizing our 11 ethno-linguistic tribes, mga groups, ethno-linguistic groups diri sa tuwa sa Davao City mga higala no. Especially sila ang unang mga inhabitants diri sa Davao City no. So bringing back our roots no, pero hantod diha lang ba. So karon mga higal nagapaningkamot until nga apil to mga contemporary arts o ano daghan na to og no. Actually nabantayan ko nino sukad tong unang pagsalang ni former presidential son mga higal no. During vice mayor nagahinay-hinay na siya og kaning hangtod sa kato na mayor siya naging mainstream diri sa Davao City ang art market mga higala. With the help also of our private organizations, private individuals no nga maoy nagkuano. And right now mga higala no, na boost pa jud nagsamot mga higala with the Creative Industry Act no, with the Creative Industry Act na gipasa nga balaod no. So that's why ang isa sa mga isang ato ang Department of Trade and Industry no. So na gid mga higala no, hinay-hinay na nato ginapagawas no nga ang art di lang na siya hobby. It can be also a source of livelihood no, na pwede pang buhi sa inyong so sa bagay po mga higala po sa unang panahon, we think that artworks can only be what you call this, can only be afforded no, or ma-afford lang siya sa ato ang mga dato. Actually mahal, depende po sa artist. Pwede ta makapalit og mga artworks na abot kaya and daghang mga nindot na mga artworks mga higala, even if kato sa mga is pasugod pa lang ang moong artist no. So ato no nung patyon siguro ato siguro ng undangan ng mindset no nga dapat mamatay sa ang artist bago mo mahal no. Ato na silang palitan mismo og katong mga artworks no. Isip tabang na to sila. Di siya natabang, no? It's they dedicated, no? Their lives, their time, their passion to that artwork, no? Only people like me, charing. Bitaw eh. Dili, ato kanon mo na kabalota mo appreciate, no? Kabalota mo appreciate mga higal, no? Sa beauty sa art. Well, only few can appreciate mga higal. There are many mga higal, pero kuan lang sila no kung kisang artist no. Wala karon mga higala no. Isa sa mga pasalamatan gid nako nga nagatulak nga na mainstream pud ang kuan no, na mainstream pud ang art mga higala kay ang lahi rin sa Davao mga higala no. Tungod sa pagbitbit niya daghang mga artist nga mag-exhibit sa iyahang kuan, sa iyahang area. No, daghang salamat no Sir kuan. Sir Rob Taniedo. Sir Rob Taniedo, si Sir Rob Taniedo daghan kay nako tambayan na dira sa partner no. Okay, daghan kay mga nindot nga mga artworks. Even popular culture arts naa diha sa kuan no na nag-exhibit diha. Pop culture, Asian culture ng mga artworks naa dira no nagakuan diha sa ato ang diha sa ilahang kuan din ato kay private din. Sa ilahang kuan so Museo Dabawenyo isa sa mga venue po nato no for local artists po mga higala. So salamat sa mga kuan no nga na nagilugar ang mga artists diri sa kuan so ang pero well balik sa Museo Dabawenyo diha gyud no himutang ang ato ang kuan no ang atong artworks and culture sa to ang dakbayan. Anyways, may kanamatay kong oras ang alam sa tibuk puwersa sa direct sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. May kala ko yung kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, antod sunod daw sa daghang salamat ug mayong adlaw kanatutanan.